Isang magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ay muling bumabalik sa ating panghapong pananambahan at ito ang ating afternoon service, which is also our communion service every first Sunday of the month. Isang magandang okasyon na tayo'y mapaalalahanan na ang ating pagtitipon sa hapong ito ay kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Ito ang siyang magpapanauli ng ating personal reflection. Kung ang ating baptism na nangyari maraming taon na ang nagsimula, ito ang pagpapahayag ng ating inisyal na pagsunod. Ang Lord's Supper ay ang ating pagpapahayag ng pananatili sa pagsunod. Kaya hindi natin dapat basta baliwalain ang gawaing ito. Ito ay isang bagay na kung saan ay ating pinapamalas sa ating sarili, pinapamalas natin sa ating mga kapatiran, na ang ating pananampalatayang niyakap, ang pananampalatayang ating natanggap, bunsod sa ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatuloy. Isa sa mga confession or kabanata sa ating Confession of Faith ay ina-affirm ang banal na hapunan. At ating pong babasahin ang salitan, ang chapter 30, ng 1689 Baptist Confession of Faith. So, babasahin ko po ang first paragraph and then you will read it responsibly sa second, alternately, and then we will all read it at paragraph 8. I'll start with paragraph 1. The supper of our Lord Jesus Christ was instituted by him the same night wherein he was betrayed, to be observed in his churches unto the end of the world, for the perpetual remembrance and shewing forth of sacrifice for himself in his death, confirmation of the faith of believers in all benefits thereof, their spiritual nourishment and growth in him, their further engagement in and to all duties which they owe to him, and to be a bond and pledge of their communion with him and with each other. The Lord Jesus had in this ordinance appointed his minister to pray and bless the elements of bread and wine, and thereby to set apart from the common to unholy use, and to take the bread, break the bread, to take the cup, and there communicating to themselves to give both to the communicants. The outward elements in this ordinance duly set apart to the use ordained by Christ have such relation to him crucified, as they truly, although in terms used figuratively, that they are sometimes called by the names of things they represent, to wit, the body and the blood of Christ, albeit in substance and nature,
they still remain truly and only bread and wine as they were before. Worthy receivers, outwardly partaking of the visible element in this ordinance, do then also inwardly by faith, really and indeed, yet not carnally and corporately, but spiritually receive, and feed upon Christ crucified, and all the benefits of his death, the body and the blood of Christ, being then not corporately and carnally, but spiritually present to the faith of believers in that ordinance, as the elements themselves are to their outward senses. Altogether, all ignorant and ungodly persons, as they are unfit to enjoy communion with Christ, and cannot without great sin against him, while they remain such partake of these holy mysteries, admitted thereunto. Yea, whosoever shall receive unworthily are guilty of the body and the blood of love, eating and drinking judgment to themselves. Tumayo po tayong lahat para po sa ating unang himno. Ang isang himno na nagbabanaag ng ating walang kakayahan sa kaligtasan, sa usapin ng kaligtasan. Hindi natin maaaring ipagmalaki ang ating mga ginawang mabubuting gawa, maging ito man ay sa ating kapwa, sa ating pag-aabuloy, whether it is religious donation, alms. We must remember we are all saved by grace. Nothing what my hands have done. what I feel or do can give me peace with God. Not all my prayers and sight and tear can bear my awful load. I work alone, oh Christ, can ease this weight of sin. Thy blood alone, oh love of God, peace within. Thy love to me, oh God, not mine, oh Lord, to thee, can rid me of this dark unrest and set my spirit free. Thy grace alone, O God, thy power alone, O Son of God, no other work can thine. No strength to
His cross dispel each doubt. Each thought of unbelief and fear, I praise the God of grace. I trust His in mine. This He who saveth me and freely pardons gives. I love because He loved me. I live because He calls me His. I call Him mine. My God, my joy, my light. Napakagandang himno, O Diyos, ang aming inawit. Isang himno na nagpapaalala ng aming ugnayan sa iyo at ang aming relasyon sa iyo, na kung ikaw ay hindi dahil namatay at hindi ka nanaog sa langit at pumunta rito sa lupa at tinupad ang kautusan perfectly, that you obey God's law perfectly, and in your passive obedience, na bagamat ikaw na walang kasalanan, ang umako ng aming mga sala, parang isang tupa na dadalhin sa katayan, ay minarapat mong mangyarit maganap ang mga bagay na ito ayon sa mga nasusulat at inihula sa mga propeta upang maganap ang salvation transaction between our sin and before a holy and just God. And now, this afternoon, as we commemorate your sacrificial love at the cross, we are remembered, and this is a physical gospel, the bread and the wine, bagamat ito po ay hindi nagiging mysterious, kumbalit ito'y isang memorial, yet there is also your special presence within us, in our midst, each time we observe this ordinance. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-refresh namin ang aming ugnayan sa iyo. Recommit our life again. Realign, renew, recommit, reform. May this day an opportunity for us sa aming spiritual refreshment and encouragement. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po'y mapusandali at ang ating pong pagbubulay-bulayan sa hapong ito sa pangunguna ng ating diakono. 1 Corinthians 11:23-26, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko sa inyo ang Panginoong Hesus ng gabi siya'y pagkaluloy, dumampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat. Ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Gayon din paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at nagsabi, ang kopang ito ang isang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom at mag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Ihanda po natin ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ang ating kapatid at diakonong Deacon Ray.
Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Mayroon pong isang lalaki na naglingkod sa isang iglesia sa Inglaterra. Ang pangalan ng kanyang iglesia is Metropolitan Tabernacle. Siya ay isang lalaki na naglingkod bilang isang pastor for the past 38 years at meron siyang binanggit patungkol sa pag-alaala ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Sinabi niya, I can bear my own witness that many and many a Sabbath, when I have found but little food for my soul elsewhere, I have found it at the communion table. Siya po ay si Charles Spurgeon. Ako po ay naging bahagi ng iglesyang ito sa napakahabang panahon at nasaksihan ko kung paanong ipinagdiriwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon sa maraming okasyon. Pero isang bagay ang aking mapapansin at ating maoobserbahan sa ating paggunita ng banal na hapunan. Yan ay walang iba kundi ang hapag, the table. There's always to be a communion table. Ang hapag ay mayroong iba't ibang itsura, mayroong magarbo, mayroong simple, but there is almost always a table. Niisip ninyo, maaaring iniisip ng marami sa atin, ano ba ang kahalagahan or the significance of this table that holds the elements of the communion or the Lord's Supper? Yung tinapay at ang saro. Ito'y mahalaga sapagkat ang hapag ay lugar where we gather together, often to share a meal. Ang isang hapag is absolutely necessary pag tayo ay gumugunita ng banal na hapunan. And it is good na ating maalaala ang mga bagay na ito na ang unang communion or the first supper took place around a table. Sa isang hapag, and in particular, a dinner table. So we could assume na yung mga kaganapang naganap doon sa banal na hapunan ng ating Panginoon ay isang dinner. Pagkakataon po yan. And that's why the Bible calls communion both the Lord's Supper and the Lord's table. So titignan natin mula dito sa banal na kasulatan at the Lord's table this afternoon, ano ang kahalagahan ng pagtitipon sa palibot ng hapunan ng Panginoon para sa komunyon. Well, una sa lahat ay ating makikita that the Lord's table is a place to remember our Lord Jesus Christ. Ito ay lugar upang ating alalahanin ang ating Panginoong Hesukristo. We can find that in verse 23 and verse 25. So, nung si Hesukristo ay umupo kasama ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga disipulo nung gabing iyon, at nagbigay siya ng tinapay at saro, ay 2 beses niyang binanggit ang mga ganitong kataga. At ano yun? Sinabi, do this in remembrance of me. So, napakaikli, napakasimple, na kapag tayo ay bumabahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon, ang ating iniisip ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He is the focus. Siya yung ating iniisip. Siya yung dahilan kung bakit tayo naparito. Ito ang dahilan kung bakit naririto kayo ngayong hapon. Inaalala natin ang ating Panginoon. Merong 3 partikular na bagay na dapat nating isaisip habang inaalala natin si Jesus sa hapag ng ating Panginoon. Una sa lahat, at dapat nating malaman that we should remember. We remember His sufferings. Verse 23 na sinasabi ng talata in the book of 1 Corinthians chapter 11, sinabi niya, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this
in remembrance of me. So yun yung isang bagay na ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, nung siya'y nagbigay ng tinapay sa kanyang mga alagad, sinabi niya, ito ang aking katawan para sa inyo, para sa inyong lahat na mga alagad ko. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. The word remember in the Greek, which is mnemi, nang ibig sabihin ay memory, a memento. Yun yung sinasabi sa atin na dapat nating isaisip ang mga bagay na ito, inaalala natin ang kanyang kamatayan. Ang pagpirapiraso ng mga tinapay or the breaking of the bread ay mahalaga, significant po yan mga kapatid sa banal na hapunan ng ating Panginoon. It was only after Jesus our Lord broke the bread that He told to His disciples, this is my body which is for you. So hindi lamang ito ordinaryong tinapay. I said, hindi lamang po ito ordinaryong tinapay, kundi ito ay mga pinagpirapirasong tinapay na nagre-represent, naglalarawan ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. So as we take the bread that has been broken, mamaya gagawin natin yan, we should remember the sufferings. Alalahanin natin, isipin natin in our memory ang paghihirap ng ating Panginoon. But we should also especially remember, mga kapatid, yung kanyang physical na paghihirap. Yun yung iniisip natin. We should remember His agony of prayer in the Garden of Gethsemane. Nung siya'y nanalangin doon, na kung saan ay hirap na hirap ang kanyang kalooban. Aalalahanin natin yung walang unlawful arrest. No? Hindi makatarungang pagdakip sa kanya nung gabing siya'y dinakip ng mga sundalong Romano. We should remember His unfair trial. Yung paglilitis ng walang katarungan and the false accusation na ibinato laban sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang yan, we should also remember the betrayal of Judas against Christ. At aalalahanin din natin yung pagtatwa ni Pedro at ng kanyang mga alagad. Iniwan siya noong mga panahon na yon sa mga sandali na dapat ay kasama niya ang kanyang mga alagad. So yung mga bagay nito mga kapatid ay dapat nating alalahanin. We remember Christ's suffering. We should remember the brutal treatment. Yung brutal na pagtrato nung kanyang tinanggap laban mula doon sa kamay ng mga sundalong dumakip sa kanya. We should remember the mocking, the blindfolding, the spitting, the beating of the fist, the slap in the face, and then finally the crown of thorns. And if you will note that the crown of thorns is 8 inches in length na ipinatong sa kanyang ulo na halos lumagpas at umabot sa kanyang bungo. Yung crown of thorns na yon. We should also remember the whipping and the scourging na kung saan nung hinahampas siya ng mga oras na yon, na ang latigong ginagamit sa kanya ay yari sa balat. May bakal o mayroong buto ng hayop na habang hinahagupit siya, yung kanyang likod ay nalatay at mayroong mga laman na sumasama do sa latigong iyon. Mula doon sa mga gwardyang Romano. Hindi lamang yan, maging yung pagbuhat niya ng krus, the crossbeam itself, na merong 70 libra ang bigat. Just imagine that, yung bagay na yan na dinala ng ating Panginoon. And even the nailing of His fist. And if you will note, the nail itself is 7 inches in length. At yun yung idinrive sa kanyang wrist. So, nung pinagpirapiraso ng ating Panginoon ang tinapay na yan, He told His disciples, "This is my body, which is for you." Yun yung bagay na dapat nating isipin sa tuwinang tayo ay nakikibahagi ng banal na hapunan ng ating Panginoon.
Ikalawa, we should also remember the death. Not only his suffering, because the suffering was led to the death on the cross. Namatay siya. Namatay siya. Mababasa natin ng pagkatapos na ibinigay ng ating Panginoon yung tinapay sa kanyang mga alagad, sinabi niya, in the same way after supper, he took the cup, verse 25, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So yung saro, the fruit of the vine, is a reminder ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. It is a symbol of Jesus' blood. A symbol of Jesus' blood poured out in death upon the cross. Kaya yung pagbubuhos ng dugo, kung inyong ipipicture sa inyong isipan ngayong hapon, mga kapatid, the pouring out of blood in the scripture is always a symbol of violent death. Hindi simple yun. Napakamarahas, napaka-violenting kamatayan ang inabot ng ating Panginoon. And so the cup is a reminder not only that Jesus died, hindi lamang po siya namatay, kundi siya ay pinatay. He was killed, he was murdered. Si Jesus ay hindi lamang po namatay because of old age o baka dahil sa sakit, hindi. He was executed para dun sa kasalanan na hindi niya ginawa. He did not commit that crime, but yet then he was executed for the crime that he did not commit. Siya ay pinatay in one of the most brutal and painful methods known to man. Ito yung pinakamahirap, ito yung pinakamasakit, pinakabrutal na paraan na nalaman ng tao, at ang nagsimula ng mga taong iyan ng pagpapako sa krus are the Persians itself, and followed by the Romans. Nakita ng mga Romano na pinapako, pero mas pinalala pa nila yung pagpapako sa krus. He experienced the nerve damage in his hands, in his wrist. Yung gutom, yung pagkauhaw, yung pagkapagod, at yung unti-unting pagkawala ng kanyang hininga mula dun sa krus. Oh, I tell you mga kapatid, the cup is a reminder of all of this. Lahat yan. Yan ang ginawa niya para sa ating lahat. And as we take the cup, we should remember the death of our Lord Jesus Christ upon the cross. But there is a third thing, mga kapatid. As we remember the Lord's Supper, dapat nating alalahanin kung bakit namatay o bakit naghirap at namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Do you know why? Do you know why? He did it for us. Ginawa niya yan para sa atin. Ginawa niya yan para sa ating mga kasalanan. And the Gospel of Matthew, as you recall back in the Gospels, ay nagtala ng mga pananalita ng ating Panginoon. And in this way, sinabi niya sa kanyang mga alagad, this is my blood of the covenant. This is the blood of the covenant. Anong ibig sabihin ng covenant, mga kapatid? In the Greek, it was symphono. Ang ibig sabihin ay kontrata. It was an agreement which is poured out for many for the forgiveness of sin. So yung tipan na ginawa ng ating Panginoon sa atin, ito'y kontrata. Agreement. Nakipagkontrata ang ating Diyos upang yung ating mga kasalanan ay mapatawad. At ang naging kapalit nito ay yung dugo ng kanyang sariling anak upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And Jesus did not go unwillingly to the cross. Pumunta siya ron. Sinunod niya ang kalooban ng Ama. Hindi lamang siya namatay ng isang kamatayang martir. Pumunta siya roon, pumaroon siya dun sa krus ng merong layunin.
He went there. Brothers and sisters, our Lord Jesus Christ went there in our place, so that our sins might be forgiven. Upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. And this is why, pag tayo'y gumugunita ng banal na hapunan, we pause for a moment. You can look that in verse 28, sinabi, "But a man must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup." Why? Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon sa mga kasalanan na ating nagawa. Ito yung sandali na tayo ay humihinto bago tayo tumanggap ng banal na hapunan upang ating suriin ang ating sarili at ipahayag ang ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. So we remember why Jesus suffered and died, so that we might be forgiven, upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And that leads us to our second point, mga kapatid, that the Lord's table is a place to celebrate God's forgiveness and grace. Kung ang banal na hapunan ng ating Panginoon, the Lord's table or the Lord's Supper, was only about to remember Jesus' suffering and death, well, mga kapatid, that is the solemn side of the communion, right? That is the solemn side. The Lord's Supper should also be a time of celebration. Anong pagdiriwang, Brother Ray? Anong dapat ipagdiwang sa banal na hapunan? Sapagkat sinasabi na tayo ay hiwalay mula sa Diyos. Tayo ay alienated from God because of our sins. But because of what Christ did on the cross, He died so that we might be forgiven. And that is one thing to celebrate, mga kapatid. And so the Lord's table or the Lord's Supper is a time to thank God for the forgiveness of sins. Sinabi niya yan, sinabi niya in verse 25, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." The new covenant, binabanggit yan ng ating Panginoon. So the old covenant, kung tayo ay muling babalik mula sa lumang tipan, alam naman nating lahat na ito ay nangangailangan ng sakripisyo ng isang hayop na walang dungis, particularly a lamb, without spot or wrinkle. At yan ang itinatadhana ng kautusan in the law of Moses. But God made a new covenant. Gumawa na siya ng bagong tipan nung dumating ang ating Panginoon. Because ito ay nangangahulugan na ang bagong tipan ay nangyari sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga hinirang, at ito'y itinaguyod at sinelyuhan. It was sealed sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. At ano yung naging selyo nun? The sealing was the blood being poured out for the forgiveness of sins. It is a sacrifice that offers eternal salvation. So hindi lamang po kaligtasan, kundi walang hanggang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan sa sino mang mananampalataya. Kaya nga, di ba, laging ipinagdidiinan sa atin, mga kapatid, that whenever our pastor here speaks on the institution of the Lord's Supper, it is a gospel. Ebanghelyo, ito yung nakikita nyo ngayon. Ebanghelyo yan ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus was the final sacrifice. Kaya yung animal sacrifice, hindi na natin gagawin. It was a bloody mess. Kapag tayo ay magsasakripisyo ng hayop na papatayin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At hindi na mangyayari yan sapagkat sinabi na si Jesucristo ang pinal na sakripisyo ng ating mga kasalanan. At ikaw, na naglagak ng iyong pananampalataya sa Kanya, ikaw ay napatawad na dun. All of us are beneficiaries of this. So pasalamatan natin ng Diyos.
Let's thank God for His great love. Dakilang pag-ibig na pinadala niya ang kanyang anak. Just imagine a father sending his own son to die in your place. What a wonderful love is that. Di ba? Napakagandang pag-ibig na hindi niya inalintana na ibigay ang kanyang sariling anak upang mamatay sa ganang iyo. Kaya maraming salamat, aming Panginoon, for laying down His life, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang dumating sa atin at binigyang buhay yung ating kaluluwa. Patay tayo eh. Pero binigyan ng buhay at nilinis tayong malinis. It was crimson. It was scarlet. But it was white as snow. Wala ka nang makita. Malinis, yun ang kalagayan ng isang taong lumapit kay Kristo. Kaya pasalamat tayo para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At hindi lamang yun, dapat ay mamangha tayo. Let us marvel on the gracious invitation of our God to come. To come. Hindi ka kinakailangan anyayahan ng Diyos sa sandaling ito, but He did, right? Hindi tayo karapat-dapat sa alinmang paanyaya ng Diyos. Pero ginawa niya yun para sa iyo. Idineklara ng ating Panginoon, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty. The longing of your soul, of your hunger for truth, of your hunger of spiritual things, ang Diyos ang nagbigay niyan. At si Kristo ang naging kasagutan. At kailanman, sabi ng ating Panginoon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Ang mga Hudyo ay nagtataka, paano mangyayari na hindi na ako magugutom at hindi na ako mauuhaw? Well, the Jews itself are thinking literally. Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon dito, spiritual. You will never hunger. You will never thirst. All that the Father gives me will come to me. Kaya kung ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon o ikaw na lalaki o babae na wala pa kay Kristo, inuudyokan ka ng iyong konsensya ngayon. Yan ay palatandaan na tinatawag ka na ng Diyos ngayong hapon. And whoever comes to me, Christ said, I will never drive you away. So napakaganda, mga kapatid, yung mga pananalitang yan. At kung ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ngayong hapon, it is because Jesus first invited you to come. He was the one. God the Father, ang ating Ama, has graciously inilapit ka sa kanyang sarili at ipinaupo ka kasama ng kanyang anak sa hapag. Di ba? Hindi dahil sa alinmang matuwid na bagay na nakita niya sa iyo. Of course, wala siyang makikita na alinmang matuwid na nagawa mo. But simply by His own goodness and grace. Salvation, again, brothers and sisters, is not by works. It is the gracious gift of God na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. And so the Lord's table or the Lord's Supper is a place of celebration. A place to celebrate God's forgiveness and grace. But then thirdly, mga kapatid, the Lord's table is a place to share in Christian fellowship. It is a place of Christian fellowship. Alam po ninyo,
ang Kristiyanong pakikisama ay merong pong dalawang dimensyon. Meron yan tinatawag na vertical at horizontal dimension. Ano po ang ibig sabihin yun? So una ay meron tinatawag na vertical dimension. We share in fellowship with the risen Christ. Nakikisama tayo, nakikipag-fellowships tayo mga kapatid sa ating Panginoong Heso Kristo. And there is a reason why, merong dahilan kung bakit aktual nating kinakain ang tinapay at iniinom ang saro sa Lord's Supper. Naisip niyo ba yon? Na meron talagang dahilan. Kasi kung ang banal na hapunan ng ating Panginoon was just a time to remember Jesus and celebrate God's forgiveness, hindi na natin kinakailangan kumain at uminom, di ba? Bakit? We could simply ilatag lamang ang mga tinapay na pinagpirapiraso at yung kopa of the fruit of the vine bilang paalaala. Maaari natin pagpirapirasuhin ng tinapay na sumisimbolo sa paghihirap ng ating Panginoon at ibuhos yung laman ng kopa na sumisimbolo ng kanyang kamatayan. Di ba pwede naman natin gawin yon? Pero hindi. Sapagkat nagbigay ng specific instruction ang ating Panginoon. And that is why even the Apostle Paul said that I received from the Lord. Tinanggap ko mula sa Panginoon ang mga bagay na yan. Jesus instruct us to eat the bread and drink the cup. Bakit? Sapagkat in partaking of the Lord's table, of the Lord's Supper in communion, nakikibahagi tayo. We share. We share in the fellowship with Christ. Gaya ng pagkain o inumin na dapat nating kainin upang maging malusog ang ating katawan. Ganon din naman ang sinasabi na sa pamamagitan ng mga sumisimbolong tinapay at saro ng ating Panginoon, it nourishes, Christ nourishes us spiritually. Pinapalakas niya ang ating kaluluwa. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang puno ng ubas. He is the vine, tayo ang mga sanga. At pinanggagalingan natin ang kalakasang espiritual mula sa ating Panginoon. Yun yung mga katotohanan maaari na siguro narinig mo na sa maraming beses. Pero ngayon ay nais kong ipagdiinan sa iyo ngayong hapon. Sinasabi ng banal na kasulatan, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Not just taste physically, but rather come experience fellowshipping with Christ. Maranasan mo ang pakikipag-ugnayan, ang pakikisama mo kay Kristo at tignan mo sa iyong sarili na ito ay mabuti. Kaya nga, mga kapatid, nakakalungkot na isipin na mayroon tayong mga maaaring ilang mananampalataya na hindi nagiging bahagi ng banal na hapunan. And what is the implication of that? Pag wala ka sa hapag ng ating Panginoon, you are disconnecting your fellowship with Christ. Yun ang implikasyon ng hindi mo pagbahagi ng banal na hapunan. Yun ang implikasyon niya. Kaya napakahalaga yan sa buhay ng isang mananampalataya. Kung paanong tayo'y sinasabihan ng ating Panginoon na tayo'y magbulay-bulay, basahin ng kanyang mga salita, manalangin. Ito isang mahalagang essential thing na dapat nating alalahanin na tayo ay dapat bumahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya napakaganda yung binanggit kanina in our confession of chapter 30 paragraph 6 that we don't believe in transubstantiation, of which the Roman Catholic believes. We reject that. Hindi natin yon sinusunod. Hindi natin pinaniniwalaan yon. That they are saying that the bread and the cup represents the literal body and the literal blood of our Lord Jesus Christ. We reject that.
what we believe is that it is a memorial of the presence of Christ in the elements itself. The bread will remain the bread, and the fruit of the vine will remain as the fruit of the vine. Nothing magical. Nothing magical. But the implication of which, kapag tayo ay bumabahagi nito, we share in the fellowship with Christ. So that is the vertical dimension. What about the horizontal dimension? The horizontal dimension says that we share in fellowship with each other. That's the beauty of it. We share in the fellowship with each other. Napansin nyo ba? Ito. Napansin nyo ba na hindi natin kinakain ng tinapay at umiinom sa saro na nag-iisa? Di ba? Di tayo gumagawa ng ganun. Walang Lord's table na si Brother Boy lang o si Sister Christy lang ang gagawa. Silang lang dalawa. Hindi pwedeng mangyari yun. Dapat maganap, we share in the Lord's table or in the Lord's Supper together. Together. So hindi lamang ang tinapay ay sumisimbolo ng katawan at paghihirap ng ating Panginoon, kundi maging ng iglesia, the church. Kaya again, in verse 17 of 1 Corinthians chapter 10, sinasabi doon in verse 17, since there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. We are one loaf. There is one loaf, who are many are one body, for we are all partake of the one loaf. The church, the believers. So bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo bumabahagi ng iisang tinapay. So makita natin yan, the elements itself, na mayroong isang tinapay na malaki at pinipira-piraso ang mga tinapay na yan. And so, that signifies, mga kapatid, that we are reminded na si Jesucristo ay namumuhay ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. In each and every one of us through the Holy Spirit. And so we have fellowship with one another. We share in the fellowship with Christ. We share in fellowship with each other. So the Lord's table or the Lord's Supper, again, brothers and sisters, is a place to share in Christian fellowship together. And then finally, mga kapatid, the Lord's table or the Lord's Supper is a place to anticipate Christ's return. Anticipate. Inaasahan mo. Looking forward. Inaasahan mo ang muling pagbabalik ni Jesus. So ang sitwasyon natin mga kapatid, hindi tayo naghihintay ng wala. Naghihintay tayo sa isang napipintong pagbabalik ng ating Panginoon. An anticipation of His return. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay idiniklara na niya ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Do you remember that? Muli na kanya nang ipiniroklama ang pagdating ng kanyang kaharian. Kasi sinabi po, in Luke chapter 22 verse 18, sinabi, nung siya ay bumahagi ng banal na hapunan kasama ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanyang mga alagad, I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. So the first event that took during that night, yun yung unang pagkakataon na siya ay uminom mula dun sa saro. At sabi ng ating Panginoon, hindi na ako iinom nito muli
hanggat hindi dumadating ang kaharian ng Diyos. And that will happen. Mangyayari yun. Kasama na natin siya sa mga pagkakataon na yun. That we will share in drinking that cup. Jesus proclaimed the coming of God's kingdom. In one sense, mga kapatid, the kingdom had already arrived, right? Dumating na. Dumating na ang ating Panginoon nung siya'y nanaog dito sa lupa. Dumating na ang kaharian ng Diyos. Ngunit yan lamang po mga kapatid ay simula ng kanyang paghahari bilang Panginoon. Because God's kingdom continues to advance in this world. Kaya tayo ay laging binibigyan ng mandato ng ating Panginoon na tayo ay mangaral, magbahagi ng magandang balita. It continues to advance in this world sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia at sa buhay ng mga mananampalataya. You are a living gospel, brothers and sisters. Huwag mong dungisan ang iyong patotoo because you are a living gospel. Dala-dala mo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. That's my point. Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating sa kabuuan nito hanggat hindi bumabalik si Kristo at gawing tama ang lahat ng bagay. But it will come, mga kapatid. We proclaim the Lord's death until He comes. Verse 26. We proclaim the Lord's death until He comes. So ang banal na hapunan ng ating Panginoon or the Lord's table ay mayroong pasulong na pagtutulak dito. A forward thrust sa bagay na yan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo muli, sabi niya, whenever you eat this bread, verse 26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So sinasabi lamang po dito na ang banal na hapunan ng ating Panginoon na hindi lamang po tumitingin pabalik sa kasaysayan na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, but it also looks forward in time when Christ will return. Muli siyang babalik. We remember Jesus at kung ano yung ginawa niya para sa atin at we look forward to Jesus sa kanyang muling pagbabalik. So there is anticipation. Merong inaasahan. So in conclusion mga kapatid, I would like to close this sermon with an invitation. With an invitation. It is a dinner invitation of all sorts. Ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, if you believe that you are a believer in Christ, you are invited. All believers in Christ are welcome. So ito ay paanyaya na tayo ay lumapit tayo sa hapag ng ating Panginoon. And the only requirement, mga kapatid, is that you come in faith. Lumapit tayo ng may pananampalataya. Lumapit tayo na inaalala ang paghihirap ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan na ginawa niya yun para sa iyo. Na iligtas ka mula sa iyong mga kasalanan. Ito'y paanyaya, halika, ipagdiwang mo ang pagkapatawad ng Diyos sa iyo at ang biyaya na iyong tinanggap bilang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Halika kayo, makibahagi kayo sa pakikisama kay Kristo na siyang nabuhay mula sa mga patay na ngayon ay nasa kanang kamay ng Ama. Makisama tayo sa kay Kristo at makisama din tayo sa bawat mananampalataya. The fellowship of the believers here on earth. And let us come with an anticipation of Christ that someday, and hindi na maaaring magtagal, na siya ay muling babalik.
At ang pagbabalik na yon, it will be a glorious return. A glorious return. Anong sabi ng Panginoon pag kinuha ka na niya? He will wipe away the tears in your eyes. Papahirin niya ang luha. Why? Bakit ka lumuha? Suffering. Suffering. Paghihirap ng mga kasalanan dito sa mundo. Diba? Yan yung nagpapahirap ng iyong pananampalataya. Yan ang huling kaaway na tatalunin ng Diyos. It is death. At sinabi ng ating Panginoon, pag siya'y dumating, tapos na yan. Kaya, cheer up, mga kapatid. Cheer up. Kaya bilang tugon, mga kapatid, ngayong hapon, we do it out of obedience. The Lord's Supper, we do it out of obedience to the Word of God. Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ginagawa natin to out of our devotion to Christ. We do it as an occasion to collectively bring worship sa ating Diyos. Ang mga pagtitipon ay maaaring hindi magra-rise to the level of being a foretaste of heaven. But I assure you, mga kapatid, that moment of every gathering to remember Christ and to worship Him this afternoon in the Lord's Supper is a preview of heaven. A preview of heaven. So we come together to remember the Lord this afternoon, to proclaim His death and to testify of His return. So come to Christ. Come to Jesus. Come to the table of the Lord. Let us pray. Oh, what a wonderful word na aming tinanggap mula sa iyo. And again, it is a reminder of all of us that as we, again, alalahanin ang banal na hapunan ng aming Panginoon, it takes us back. It takes us back to Calvary's cross. Maaaring even in our minds, this moment ay gumagalaw sa aming isipan ang mga partikular na kaganapan na nabanggit, ang iyong paghihirap, ang mga partikular na eksena na naganap mula sa Ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay pumapasok sa aming isipan, and that is something that we truly embrace, sapagkat ito ay isang palatandaan na binibigyan namin ng importansya, aming Panginoon, ang nangyaring kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo. At ginawa ito upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. So again, Heavenly Father, kung kami, O Diyos, ay hindi kundi kami ay nagkakasala laban sa iyo, lumalapit kami sa inyo, aming Panginoon, ngayong hapon, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. At nais namin bumahagi, Panginoon, ng paanyayang ito sa hapag ng aming Panginoon. Gawin mo ito, O Diyos, sa aming mga kapatiran, lalo pat mayroon kami mga kapatiran na maaaring nangihina sa kanilang pananampalataya. Palakasin mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng ordinansang ito. At para sa mga mahal namin sa buhay, mga kabataan na maaaring wala pang ugnayan sa aming Panginoong Yesus, may this truth drive in their conscience this afternoon. Tawagin sila sa pagsisisi, pagkalooban ng pananampalataya. We offer to you our thanks, dear Heavenly Father, for we ask this in Christ's name we pray. Amen. Thank you, Deacon Ray, for a glorious and challenging message. A comforting message for us who are going to partake the Lord's table. But may the sermon you heard this afternoon,
serve also as a warning sa mga taong hindi pa lumalapit sa imbitasyon ng ating Panginoong Jesucristo. It's glorious sa mga lumapit na. Subalit, it is horrifying. It is terrifying for those who continue to refuse to come sa invitation ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, 3 oras siyang nagdusa eh. Pero ikaw, kung hindi ka tutugon sa panawagan niya na magsisi at lumapit, I tell you, hindi lang 3 oras ka magdurusa. You will suffer in hell forever. Nawa, biyayaan ka ng banal na spirito na tumugon sa pagsisisi at pananampalataya. Ang mga elementong ito ay ang pisikal na ebanghelyo. Ang templo ay merong courts of Gentile to allow the non-Jews, the non-Israelites to witness, to see how the animal sacrifices was performed. Now, in our context, in like manner, unbelievers are welcome to listen and hear the gospel, the precious gospel of our Lord Jesus Christ. At kung ikaw ay madadatnan mo ang iyong sarili sa impyerno, huwag mong isisihin ng Diyos dahil sa kanyang doktrina ng eleksyon. Ikaw ang dapat sisihin sapagkat hindi ka nagsisi. Hindi ka tumugon sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. What a fitting sermon to end our year 2026 with that kind of very powerful reminder for us as we have our last Lord's table for the year 2025. And it's also a fitting hymn for us to remind ourselves, behold, the Lamb.